So, may nag-comment dun sa mga post ko and isa sa tanong nila is paano nga ba malaman kung maganda yung isang agency? So, let's answer this one as bilang host and bilang agent and of course bilang admin. So, unang-una sa lahat, ang isang agent na maganda is dapat sila yung hands-on, especially sa mga questions ng kanilang mga host. Hindi yung hiner lang nila tapos after that, wala na. Missing in action na sila. They are pushing their hosts to learn about the application step by step, learn them how to properly engage with their viewers, of course. Isa yun sa mga dapat nila mabasa or kaya naman mapanood. I'm just telling this one because may mga host kasi na even though you orient them, you teach them how to use the application, how to properly do live, yung iba hindi talaga ina-applicable. So, technically, depende sa kagustuhan natin kung paano nga ba magiging magandang agency. There's no perfect agency at all. Pero yung okay, syempre, nasa status yan or kung paano ba i-manage ng agent yung agency na meron siya. And of course, bilang host, ang tanong, maganda ka bang host? Maayos ka ba na host? Nagbe-benefit ba ang agency mo sa'yo? Or antay ka lang ng ayuda? Lintik ka. Kasi kadalasan sa live ko before, ay yung mga lagi nilang tinatanong, ma'am, ano ba yung magandang agency? Like, magandang host ka ba ini? Malakas ka ba dyan? Or malakas ka lang mapang-asar? Kasi marami naman mga agents talaga na totally they're giving many rewards pero marami pa rin nasasabi yung host. Meron naman ding super organized pero yung host is maayaw din naman. Kaya you cannot identify na ito yung perfect agency for you because you must help yourself as well. Kasi kahit anong husay ng ahensya mo or agency mo, kung ikaw mismo is lack ka ng pangunawa about sa applications, tapos you don't apply those tips na binibigay ng agent mo, wala din. And then eventually sa agent mo pa rin ang sisi. Ay, lintik yan. So sa mga agent, lalong-lalo na, wag lang kayong puro hire. Okay? Give them details about the application, how it works, how to earn, how step by step to learn each buttons like that. So kung medyo nahihirapan kayo, gumawa kayo ng mga tutorials. Gumawa kayo ng mga PDF ganun. Or kaya naman mag-orientation kayo. And if you can give them back, kahit hindi ganun kalaki, bigyan mo nyo ng rewards yung mga yan para naman sipagan palalo. For them to feel na, ay, na-appreciate ako ng agent ko, ganun. And in case naman na hindi kayo napapansin ng mga agents ninyo dahil nga napakarami ninyo, tapos siya nag-iisa lang. Tapos lalo na kung wala naman siya mga assistant, kayo po ay mag-reach out na lang sa kanya kapag may mga questions kayo. Pwede mo kayong dumirect sa mismong application or kaya naman sa messenger niya, WhatsApp niya, Telegram niya, etc. Kung saan nyo man siya kinontak, ganun. Minsan ang pagkakaroon ng problema or minsan ang dahilan kung bakit inaayawan din ang isang agency or nagkakaroon ng conflict is yung lack of communication. Kaya naman, number one is communicate with your agent. And of course, kung regarding naman sa policy nila, syempre, kung sino man yung bumuo ng agency, siya yung masusunod sa policy. Wala naman yung application ang masunod doon. Siya nga ang bumuo ng agency. May mga ibang agency kasi na they don't want to release host. Dahil nga, pinaghirapan nilang buuin yung team nila. Tapos, yung iba naman, sinasabi nila na itong host na to na kasi is may nakuha na sa akin. Kumbaga, nag-give back na ako sa kanya. Halos ako magpakuta sa kanya, tapos bigla siyang aalis like that. Yung parang, ang term nila is wala kang utang na loob, mare. So, ganun. May mga pangyayari sa atin na hindi natin malalaman kung wala tayo sa kalagayan nila. Kaya kung sa tingin niyo madaling mag-agent, bakit hindi niyo i-try? Basta as an agent, you need to know the application para na sa ganun kapag may mga questions yung mga host ninyo is masasagot ninyo. Bibigyan nyo sila ng linaw with confidence. And having a rewards for your agency
pag-isipan niyo maigi, hindi naman kayo malulugi din. Okay? Minsan kasi may mga ibang agents na, ano yun, parang sobra-sobra yung bigay nila, kaya yung iba is imbis na pa-earn, palugi. So, bakit pa kayo nag-agent kung ang gagawin niyo lang naman i-charity? Pero syempre naman, if you can give back to your host, lalo na isa rin sila sa bumuo talaga mismo ng team ninyo, mag-give back kayo, lalo na sa masisipag niyong host, talaga nakaka-earn, the one that helping you to build the agency that you have, yung tumutulong para mas maging lively yung agency mo, mag-give back ka, lalo na kung paldo ka naman. Pero yun nga, kung wala, mas maganda ring ipaunawa ninyo dun sa mga host ninyo yung sitwasyon ninyo. Kasi kapag pinapaunawa ninyo, mas maintindihan nila. So, mas understandable kung bakit nga ba ganito lang yung rewards na binibigay nyo sa kanila. Kung na nag-uumpisa ka pa lang, kaya ganito, or kaya naman mas maliit lang yung nakukuha ang commission sa inyo, ganyan. So, ipaunawa ninyo. Tao lang din yung mga yan. Marunong din yung umunawa at umintindi. So, kung hindi naman din kayo magkaintindihan, abay, kailangan nyo maghiwalay, magdiborsyo na kayo. I-release nyo na yan. Pero, of course, at the end of the day, kayo pa rin yung decide nyo. Sino ba ako para pakialaman kayo dyan? Okay? And, yun nga, kung kayo man is sub-agent or agent, agent kayo. Ano man tawag nyo sa sarili nyo, kung paano man kayo naging agent, agent kayo. Kaya, as being an agent, itayo ninyo kung ano man yung policy na meron kayo. Kayo ang masusunod dun. And be responsible doon sa team or sa empire na nabuo ninyo. So, this is Tita Laika, your Lilith Rose, in your live streaming application. If you do want to become an agent, host, coin seller, BD, or official admin, you can check my bio or the comment section. Pwede nyo rin akong message. Also, if you like this video, don't forget to like and share and comment your thoughts. Ang cute na ano, ang filter na to, grabe. Hindi kita yung aking mga sumpa sa aking face.